Si Bella ay isang mahusay at magaling na writer. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang husay sa pagsulat. Bukod sa kanyang talento, kilala rin siya sa kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Dahil dito, patuloy siyang pinapahalagahan ng mga tagahanga. Ang nanay ni Bella ay pumanaw na at ang kanyang ama ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng isang home for the aged dahil sa kanyang kalagayan na halos hindi na makagalaw. Dati, ang kanyang ama ay isang kilalang manunulat. Gayunpaman, walang magagandang alaala si Bella tungkol sa kanyang ama. Ang tanging naaalala niya ay ang madalas na pangangaral nito sa kanila. Sa kabila ng kanilang koneksyon sa art ng pagsusulat, hindi naging malapit ang kanilang relasyon. Si Bella ay may kasintahan na nagngangalang Arnold na nagsusumikap maging isang kilalang direktor. Gayunpaman, si Arnold ay kilala rin sa pagiging malapit sa mga babae. Sa kabila ng kanyang ambisyon, ang ugaling ito ni Arnold ay nagiging hamon sa kanilang relasyon. Pareho silang abala sa kanilang mga trabaho, ngunit sa kabila ng pagiging busy, palagi nilang sinisiguro na hindi sila nagkukulang sa atensyon para sa isa't isa. Bagamat puno ng mga tungkulin at responsibilidad ang kanilang mga araw, palagi silang nakakahanap ng oras para magdigma ang dalawa. Sarap! Isang araw, humingi si Arnold ng pabor kay Bella na magsulat ng isang love story na may mga mapangahas na eksena. Ayon kay Arnold, gusto ng kanilang producer na lumikha sila ng pelikulang katulad ng mga palabas sa Viva Max. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagtatalo dahil hindi sumang-ayon si Bella sa nais ipagawa ng kanilang producer. Sa kabila ng kanilang hindi pagkakaunawaan, nanaig pa rin ang pagmamahal ni Bella kay Arnold, kaya't napilitan siyang sundin ang gusto nito. Sa huli, nagkaayos din sila at masayang ipinakita ni Arnold ang kanyang paghanga sa talento ni Bella. At ang kasunod ay pinasabog ni Arnold ang bulkang taal ni Bella at pumapalakpak ang tunog. Dahil sa husay nito, pati ang kanilang sasakyan ay nakiyugyug na rin. Kinabukasan, sinimulan na ni Bella ang pagsusulat ng isang kwento tungkol sa isang babae na pinangalanan niyang Luna. Si Luna ay isang guro sa high school na nagkaroon ng masalimuot na buhay mula nang ikasal siya sa isang lalaking nagngangalang Ricardo. Araw-araw siya nitong inaararo kaya madalas na umaaray ang kanyang bukirin. Walang magawa si Luna dahil lagi siyang sinasaktan ni Ricardo sa tuwing tumatanggi siyang makipagdigmaan sa kanya. Dahil napilitan lamang siyang pakasalan si Ricardo, ang kanyang kasal ay naging kabayaran para sa utang na inutang ng kanyang ina. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, pumanaw na ang kanyang ina na nagdulot ng pagkawala ng kahulugan sa kanyang mga sakripisyo. Isang araw habang naglalakad palabas ng eskwelahan si Luna, lumapit sa kanya ang isang hold-upper at bigla na lang siyang tinutukan nito ng baril. Ang totoo, hinahabol ng mga pulis ang lalaki sa lugar. Dahil dito, pinili niyang gawing hostage si Luna upang makatakbo at makaligtas. Dahil sa insidenteng ito, unti-unting mababago ang buhay ni Luna. Dinala siya ng lalaki sa isang abandonadong bahay kung saan siya magtatago, na naging simbolo ng takot at kawalang katiyakan para kay Luna. Nagpakilala ang lalaki kay Luna at sinimulan niyang ibahagi ang ilang detalye tungkol sa kanyang sarili. Siya pala si Diego, at nagkuwento siya tungkol sa kanyang mga karanasan at ang mga dahilan kung bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon. Habang nagkukuwentuhan sila, natuklasan ni Luna na may mga pangarap din si Diego at nalaman niyang hindi siya masamang tao. Sinabi niya na inaabuso sila ng kanilang kumpanya kaya napilitan silang magnakaw. Nais lamang ni Diego na mabawi ang perang araw-araw na kinukulimbat ng kanilang amo na si Joaquin. Sa simula, pilit na tumatakas si Luna, ngunit sa maikling panahon ng kanilang pagkakasama, tuluyan ding nahulog ang loob niya kay Diego. Hindi nakapagpigil ang dalawa sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Sa halip na huminahon at pag-usapan ng mga bagay-bagay, nagdigmaan ang dalawa na parang simula ng isang di inaasahang World War IV. Sa kabila ng lahat, alam ni Diego na patuloy pa rin siyang hinahanap ng batas, kaya kailangan niyang pauwiin si Luna. Ngunit tumutol si Luna dahil ayaw na niyang balikan pa ang imbutido ni Ricardo at mas gugustuhin pa niyang sumama kay Diego kahit pa makarating sila sa Pluto. Nangako si Diego kay Luna na babalik siya para sa kanya at tutulungan siyang makaalis mula sa masamang sitwasyon na dulot ni Ricardo. Kahit nalabag sa kanyang kalooban, napilitan siyang bumalik sa kanilang bahay. Alam ni Luna na muling aararuhin ni Ricardo ang kanyang hardin kaya't napaluha na lamang siya bago umalis.
Pagka-uwi ni Luna sa kanilang bahay agad, na diniligan ni Ricardo ang bulaklak ni Luna. Agad na napansin ni Ricardo na may ginawa si Luna at Diego na hindi kanais-nais, kaya't lalo pang humirap ang kanyang pagtrato sa kanya. Mula nang bumalik si Luna sa kanilang bahay, madalas siyang makita na tulala at tila wala sa kanyang sarili. Ang kanyang isipan ay puno ng alaala at pangungulila, palaging hinahanap-hanap ang pagmamahal ni Diego na tila nawala, na umaasang muling mararanasan ang ligaya at init ng pag-ibig na ibinigay ni Diego. Isang araw, habang kumakain si Luna, tumawag si Diego sa kanya at iniimbitahan siyang magkita sa isang lugar. Subalit wala siyang kaalam-alam na nakikinig si Ricardo sa kanilang pag-uusap. Pagdating ni Luna sa lugar, hindi na nag-aksaya ng oras si Diego at agad niyang tinikman ang pasalubong na tahong ni Luna. Matapos ang kanilang mukbang, ibinigay ni Diego kay Luna ang isang bag na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Sinubukan ni Luna na tumanggi, ngunit sinabi ni Diego na gamitin na lamang niya ang pera para mabayaran ang kanyang utang kay Ricardo. Labis na nagalak si Luna sa natanggap na pera mula kay Diego, dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng pagkakataong makaalis sa masalimuot na buhay na kasama si Ricardo, at tila papunta na siya sa isang masayang kinabukasan kasama si Diego. Ngunit hindi nila alam na sa labas ng building may mga pulis na naghihintay. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng takot at pangamba na maaaring maging hadlang sa mga plano ni Luna at Diego na magsimula ng bagong buhay. Sinundan pala ni Ricardo si Luna at nagbigay siya ng impormasyon sa mga pulis tungkol sa kinaroroonan ni Diego. Si Diego ay kilala sa kanyang tapang, kaya hindi siya sumuko ng buhay. Nakipaglaban siya sa mga pulis, ngunit sa kasamaang palad siya ay nasawi. Ang pangyayaring iyon ay muling nagpabagsak sa mundo ni Luna. Ramdam niya ang matinding sakit at lungkot na tila hindi niya kayang tiisin, na para bang muling naglaho ang lahat ng mahalaga sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, tuluyan na rin siyang nakalaya mula sa pagkakagapos kay Ricardo. Nabayaran na niya ang utang ng kanyang nanay gamit ang perang ibinigay ni Diego. At sa ganitong paraan natapos ang kwento ni Diego at Luna na isinulat ni Bella. Sa susunod na eksena, inabutan ni Bella si Arnold na may kasamang ibang babae at nakita pa niya silang naghahalikan sa gitna ng kalsada. Pagdating ni Arnold sa bahay, hinarap siya ni Bella at tinanong kung sino ang babaeng karelasyon niya. Inamin ni Arnold na ang babae ay anak ng kanilang producer na nagdulot ng pagkabigla kay Bella. Dahil sa pangyayaring ito, lalo pang nagalit si Bella at tila bumuhos ang kanyang emosyon. Sinubukan ni Arnold na humingi ng tawad sa kanya, umaasang maunawaan ito ni Bella. Ipinaliwanag niya na wala siyang intensyon na makasakit at na ang lahat ay isang hindi inaasahang pangyayari. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, ramdam ni Arnold na mahirap nang maibalik ang tiwala ni Bella. Dahil sa pangyayaring ito, tuluyan nang nagdesisyon si Bella na makipaghiwalay kay Arnold. Matapos ang pangyayaring iyon, nagdesisyon si Bella na bisitahin ang kanyang ama. Nang dumating siya sa tahanan, hindi niya naiwasang maluha. Nakita niya ang kalagayan ng kanyang ama na dahil sa kanyang katandaan at mga karamdaman ay hindi na siya nakikilala. Ang sakit ng mga pagbabagong ito ay nagdulot ng matinding lungkot kay Bella, na labis na nagmamasid sa kanyang ama na unti-unting nawawala sa kanya. Ilang araw ang lumipas, nakipagkita si Bella kay Arnold sa isang restaurant. Nais ni Arnold na makipag-ayos, ngunit sinabi ni Bella na hindi na sila maaaring muling magsama. Sinabi rin ni Bella na maaari na lamang silang maging magkaibigan. Sa mga salitang iyon, napaluha si Arnold dahil batid niyang hindi na niya kayang baguhin ang pasya ni Bella. Sa huling eksena ng palabas, ipinapakita si Bella na sinusunog ang kanyang kwentong isinulat tungkol kay Luna. Kahit na wala silang parehong happy ending, ang pinakamahalaga ay nakalaya na sila mula sa mga taong nagdulot ng sakit sa kanilang buhay.